So ito, mga native chicken ito. Ayan, mga native chicken yan. So ang tanong ngayon is, ano po ba yung aking sikreto, diskarte para magkaroon tayo ng kita? May benta po tayo araw-araw o kaya bi-weekly po. Okay. So ito yung, actually pwede nyo gayahin yung aking ginagawa. Ito yung sikreto na pwede kong i-share sa inyo na hindi dapat ipagkait. Number one, yung kung gusto nyo kumita araw-araw, kung may gusto nyo magkaroon ng magkabenta kayo araw-araw o kaya bi-weekly, una, sa inyong lugar, alamin mo kung ano yung pinaka-in-demand na manok. For example, tulad sa akin, native chicken siya. So yung hinanap ko, native chicken, ito yung gusto ko na mga manok. Unang gawin mo, mag-select ka ng native chicken kung saan ito ay mga purebred na mga native chicken. So for example yan, mga sampin yan. So yung mga klase na mga native chicken na in demand or yung kinikilala dito sa Pilipinas. So ano po ba ito mga native chicken na ito na kinikilala po dito sa Pilipinas? Una, yung mga darag native chicken, Bolinao, Parawakan, yung Basilan. Isa na rito yung ating mga sampin. Kaya nakikita ninyo sa mga in-upload po natin sa ating vlog, nagkaroon po tayo ng benta sa itlog, sisiw, lalo na sa per kilo. So kung hindi natin mabenta naman yung mga sisiw natin, actually meron namang naghahanap ng mga per kilo ng mga native chicken. Hindi po mawawala yan. So isa din para magkaroon po tayo ng kita araw-araw or kaya weekly ay dapat hindi lang kaunti, hindi dapat tayo mag-alaga ng kaunti lang yung ating mga manok. Dapat marami yung inaalagaan po natin ng mga manok. Kasi kung gusto natin na kumita araw-araw, kung kaunti lang yung manok, hindi po niyo yan magagawa na magkaroon po kayo ng benta araw-araw. Kasi kaunti lang po yung inyong mga manok. Okay? So pangalawa, ang gawin nyo ay bibili talaga kayo ng incubator. Ako na experience ko na paglilimlim, gumagamit ng incubator. Okay yung paglilimlim, pero kung gusto yung gusto natin sa ating mga native na mga manok, kailangan may incubator tayo. Kasi mas madali magparami kung meron kang incubator. So ang isa pa na gagawin po ninyo, hindi lang po iisa lang po yung manok na alagaan natin, kasi not all the time na lahat ng mga buyer ko sampin yung hinahanap. Minsan may magtatanong, may basilan ka ba? So at least meron tayong basilan. Okay? Ang purpose kasi ng mga purebred natin ng mga manok, ang kagandahan kasi niyan ay yun nga, madali lang pong kumita dito dahil sa itlog pa lang pwede ka na magbenta dito. Tapos yun nga, sisiw yung per kilo ngayon hindi masyado kasi nga mga sisiw pa lang maubos na dito sa akin. Okay, kasi mayroong nagtatanong kasi ano daw yung ginagawa ko, bakit ako nagkaroon ng maraming benta sa ating mga manok. Halos araw-araw, weekly, hindi ako masisiro talaga. Simula nung gumagamit ako ng incubator, medyo mahal talaga ang paggamit ng incubator, lalo na sa kuryente, pero sulit naman kasi mababawi naman natin yan. Kung may binta ka araw-araw or malaki yung kita mo weekly, kayang-kaya namang bayaran yung billing sa kuryente kung meron kang binta. Ang problema, kung wala kang binta, wala kang yun ang problema kung saan ka maghanap ng pambayad. So far sa mga na siguro tayo, mag 5 years na siguro tayo sa pagmamanok. Talagang ang dami po nating mga trial and error sa pagmamanok. So halos lahat ng mga problema halos naranasan ko na. So ngayon, kung halimbawa bumibili tayo ng mga purebred ng mga
native chicken for example, ang pinaka-importante ito talaga, dapat may social media ka. Kasi kahit gaano kaganda yung inyong mga manok, kahit purebred pa yan, kahit sobrang hindi man yan, kung hindi aware yung mga tao na meron kang ganong alaga ng mga manok, sigurado ako hindi ka magkaroon talaga ng benta niyan. Walang bumibili sa'yo kasi hindi alam ng mga tao. Okay? So mag-alaga ka ng mga manok kung saan naayon sa pangailangan po ng mga tao. Kasi kung halimbawa nag-alaga ka ng manok, hindi naman siya in demand sa inyong lugar, sinong bibili? Wala. Kahit alam ng mga tao na meron kang ganyang mga manok, heritage o native man yan, kung hindi naman yung kailangan sa mga tao, sa sobrang crisis ng panahon ngayon, hindi po talaga yan sila bibili po. Kasi bakit uunahin natin pagbili ng manok? Di ba? Sa sobrang crisis ng panahon ngayon. So ito, yung mga native chicken ngayon, since kaunti lang po yung nag-alaga, kailangan talaga ito sa mga tao, di ba? So may bumili sa akin ng mga per kilo ng mga nakaraang buwan. Sabi niya, native yung manok na gusto niya kasi sa ibang mga manok daw ay hindi na lang natin i-mention, magka-allergy daw siya. So mas gusto niya yung mga native na mga manok. So meaning, yung ating mga native chicken na inalagaan, in demand siya, and at the same time, kailangan ito ng mga tao. Sa presyo pa lang ng itlog ng basilan, sampin, nako, paldo ka na. Kung sa basilan naman, sa per kilo, hindi ka malugi nito kasi in 3 months, 1 kilo na sila. Okay. Actually, pwede namang hindi native chicken yung inyong alagaan. Kung gusto nyo mag-alaga ng heritage na manok, sisiguraduhin nyo lang na may bibili. Kasi kung wala namang bibili at dadami yung inyong mga manok, lalo ngayon, tulad kahapon, bumili ako ng feeds. Sobrang taas ng presyo, nag-increase sila. So saan ka kukuha ng pambili ng feeds, pambayad sa tubig, kuryente kung wala namang bibili sa inyong mga manok? Pero ako, mas ano ako sa native kasi sa mga pagkain hindi sila mapili. Hindi din sila sobrang lakas kumain. Native talaga yung gusto ko simula pa. Dati pa nung naguna tayo nag-vlog, native na talaga yung inalagaan ko ng mga manok. Okay. So yung ginagawa ko ngayon, bali 3 option yung para kumita ako sa native chicken. So yun nga, ulitin ko lang, yun po yung pagbibinta ko ng mga itlog, mga sisiw, at saka yung per kilo nagbinta rin ako niyan. Okay, meron nga akong sinisiparate ngayon para sa per kilo, ipakita ko sa inyo. Okay, ito isa rin. So tulad nito, ito yung pinapalaki natin para kumpleto yung ano natin, pagbenta ng mga native chicken, itlog, sisiw per kilo. So may mga 1 kilo na dyan. Actually nasa 19 yung iba. Yung iba pinakawalan ko na nito. Ayun. Tapos yung iba dito kinukonsumo kasi mahal din yung bumili ka sa labas ng mga ulam. So yan, may mga 1 kilo. Next week merong pupunta raw dito, bibili ng mga per kilo. So in 3 months sa sampin, basilan, kuha na po natin ang mga 1 kilo nito. Okay. So for example, mabenta na natin yan. Ang susunod naman para continuous yung pagbenta natin ng mga per kilo, meron pa tayong pinapalaki dito. Boy, hatag na usa ka feeds boy sa pikas. Kana. So dito yung next. Diya kapag email boy kaya makita ni email na para makita nimo ang kon ilaga no raw gakaon tong ilaga ito mo sagol. Buwe. Oh. So dito meron tayong bago na pinapalaki na mga sisiw. So yung iba siguro dito mag 2 months to. Ito yung natitira sa ating mga customer.
So nasa mga 17 to lahat. Okay? Para kung halimbawa yan, halimbawa this week ibenta natin yan ng per kilo, by next week ito naman yung susunod, para continuous yung kita natin. So ganun lang po kasimple yung diskarte at saka sekreto sa pag-alaga ng native chicken. Dito merong mga 17 dito. Mga 3 weeks from now, ito mag 1 kilo na siguro to sila. Sobra pang lakas kumain ito. Yung iba kasi na mga sisiw na hindi mabenta natin, yan yung pinapalaki natin, pinapakain natin ng gusto, inalagaan natin ng gusto para sa mga per kilo. Sobrang tagal ko nang hindi nagbenta ng per kilo dito sa akin kasi mga sisiw yung target ko at saka mga fertile eggs. Kaso nga lang yung ating manok, kahit na sa mga almost 30 yung ating breeders at saka gumagamit tayo ng incubator, sa sobrang demand ng mga native chicken ngayon kasi kaunti lang po yung nag-alaga, kulang na kulang pa rin yung ating mga alaga na mga native chicken. Kaya yung iba na mga babae na mga manok dito hindi ko na binibinta, gawin ko na silang breeder. Pero ito lahat pinapalaki natin yan para sa per kilo. Okay, nasa mga 17 yung nandito. Ang kagandahan lang dito sa lugar namin, maganda yung kiluhan dito, 250 to 280 per kilo. Actually nag-increase yung fields, halimbawa from 36 nagiging 39. Hindi lang natin i-mention ng fields, 36 ang presyo nun, ngayon naging 39 na. Yung isa na fields 40 nagiging 42 na. Okay, so nag-increase man pero hindi naman masyado mabigat, yung 2 pesos lang, 3 pesos okay lang. Kung mag-increase siguro ng tag 10 pesos na yun ang problema. So hindi naman. So ang isa sa mga next project natin, dapat aabot tayo ng mga 100 breeders. Yung inahin lang yun. Kasi nakita ko dito sa mga basilan, mga sampin, kulang na kulang. Lalo na may nagkontak sa akin sa CFCST na mga estudyante para sa thesis project nila. Sisiw pa lang yun. Kukuha na po sila ng 750 heads na mga basilan. Iwan ko lang kung makakaya natin. Okay, so ganon ka in demand yung ating basilan, yung ating sampin, kasi ginagawa na po siya ngayon na thesis project sa mga College of Agriculture yung ating basilan. Imaginin mo, hindi lang 20 hundreds kundi 750 heads yung gusto nilang kunin. More than pa daw yung gusto nila. 750 heads, medyo maraming sisiw na yan. Okay.